be JMC. And most importantly, the last sentence of the second paragraph of Article 438, if the finder is a trespasser, he shall not be entitled to any share of the treasure. Sir Marbil, General Torre, no? You are a trespasser. Why? Because your search cannot be validated by an arrest warrant. And if you Alam mo, ang sabi nga ni sabi nga ni Torre, "Attorney, kung may reklamo ka, oo, magreklamo ka." Sa tingin mo, sa tingin mo, attorney, yung pagwawalwal mo diyan sa media, social media, yung pagwawalwal mo diyan, masusolve ba 'yan? Sabi niyo nga, ang social media or ang media, hindi yan yung solusyon. 'Di ba? Hindi yan yung solusyon. Mag-file kayo ng kaso kung gusto niyo, 'di ba? Hindi yung magpapa-interview ka, ganito ganyan, para magmukha kang matalino, pero nung binasa mo yung order nung nakarang araw, palpa ka naman. Hindi naman pala pinalayas yung mga pulis. O di anong tawag sa yung abogado? Bobo. 'Di ba? Yun din yung sinasabi ng mga tao. Eto sabi nga, ito ba yung attorney? Nakatutok yung camera sa kanila, binasa niya ngayon yung papel. Tapos nung nabasa ni attorney, tuwan-tuwa yung mga tanga, pinalayas na yung mga pulis! Magsi-celebrate kami mamaya! Oh. Kasi yung mga tao, nakabase lang din sa sinasabi ng lawyer na to. Oh. Tiger 99, shoutout. Nakabase lang. 'Di ba? So, nakakahiya ka. Ako na nahiya sa'yo. Hindi ko nga alam bakit ito yung kinuha ni Kibuloy na lawyer. Hindi ko maintindihan. Palpak eh. Oh. Sabi mo, pinalayas na yung kapulisan. Ba't nandyan pa rin, Torion? Oh. Ba't nandyan pa rin? Kala ko ba matalino ka? Ah. Press 1, sino yung nabububuhan kay Torion? Press 1. Tingnan natin. Oh, press 1, sino yung nabububuhan kay Torion? Oh, ang dami palang nabububuhan sa'yo eh. Oh. Dami! O, diba? Yan, Torion, yung mga nag-press 1 dyan, yun yung nakakita sa iyong kapalpakan. Diba? Kaya ang payo ko sa'yo, ako magpapayo, hindi naman ako lawyer. Normal lang akong Pilipino. Or mamamayang Pilipino. Ang payo ko sa'yo, huwag kang magngangangaw-ngaw dyan sa social media. Kung may reklamo kayo, doon kayo sa legal. Hindi naman kayo matutulungan ng pa-interview. No. Ang nangyayari dyan, pa-famous ka lang. Pa-famous ka lang kasi in the future, attorney, magagamit mo yan. Diba? Magagamit mo yan para sa sarili mo, syempre. Pa-famous ka. Kasi iisipin ng mga tao, uy, ito yung lawyer ni Kibuloy noon na walang alam Yun nga lang, mapapahiya ka. Kasi sasabihin, wala kang alam. Yun kasi yung purpose po ng panay pa-interview ni attorney dyan. Diba? Ang pagpapa-famous, pagpapasikat. Yun po yun. Diba? Gagamitan kayo ng mga words of, niya, para magmukha siyang cool. You read Rule 113, Section 11, you did not comply with the requisites and therefore you are a trespasser. Even if you find any hidden treasure there, nothing can be part of your share. No? And what else? What if there are indeed... Oy, salamat po sa Oy, gigil si attorney Relax ka lang, attorney. Wala namang sa'yo, wala namang nang-aaway sa'yo i-zoom natin si attorney. Gigil na Relax ka lang. Wala namang nang-aaway sa'yo, attorney. Ayan, wait lang. Yan.
para makita natin yung gigil ni attorney. Attorney! Yuhu! Yan. Okay. Okay, salamat po sa 762 thumbs up natin dyan, ha. O, tuloy natin to. Golds there. No? Can you have any share there also? No. No, because the law is very clear. If you read Article 439, Okay, shoutout muna tayo kay Anig Oznola, kay Henilyn Igulak. Shoutout po sa iyo, ha. by treasure is understood for legal purposes any hidden and unknown deposit of money, jewelry, or other precious objects, the lawful ownership of which does not appear. So if it is owned by Pastor Apollo Sikibuloy, any gold there, no, the lawful ownership of which belongs to the JMC or POJC, nothing would go to the policeman. So I would advise the minors who are Eto, duda ko dito, may mga ari-arian na tinatago si Kibuloy dyan. Kasi nagpapahalata na, 'di ba? Antonio Lopez, shoutout to, nagpapahalata na. Kasi nahukaya na po sila ng mga ng mga bomba, nahukaya na po sila. So, may mga bolo pa na nahukay, no? At nakita talaga na talagang may mga ganun pala sila dyan. So, delikado po ito. Baka mamaya may mga ari-arian si Kibuloy dyan, may mga hindi lang ginto, baka mamaya may mga dyan, mas yung mga bato. 'Di ba? Kasi underground 'yan, eh. Baka lang naman, okay? Baka mamaya may mga bato. Oy, salamat po kay Pares TV vlog. Salamat po sa pakulay sa ating channel. Yan. Salamat po. Baka may mga, alam mo yung pulburon? Ay, iba yung pulburon, eh. Oy, malay natin, may pulburon din dyan sa ilalim. Tapos may mga, maniwala ba kayo? Maniniwala ba kayo na si Kibuloy walang ginto na tinatago dyan sa ilalim? Or walang mga pag-aari na mahalagang bagay na tinatago dyan sa underground? Ako'y naniniwala po. Kasi 50% pa lang yata ang nasi-search ng ating kapulisan dyan sa ilalim ng lupa. Naniniwala po ako na marami pang makikita yung ating mga kapulisan dyan. Baka nandyan na yung illegal, nandyan na yung mga ginto. Baka lang, ha? Baka lang. Kapit tayo sa baka. Tuloy natin to. pretending to be policemen there, please stop what you are doing because what you are doing... Please stop what you are doing because madidiscover nyo yung mga tinatagong yaman dyan sa ilalim. At yung mga illegal pa dyan, di ba? Kaya ingat-ingat lang po sa ating mga kapulisan dyan na papasok sa mga tunnel. Baka may mga pasabog yung mga yan. Di ba? Kasi nga may bomba na nga, eh. So ingat-ingat lang. Yun yung payo natin, 'di ba? Or kung dadaan sana sila sa tunnel, may detector sila kung may mga ginto ba dyan o mga bomba, 'di ba? Oo, dapat titingnan nila 'yan. Ang sabi dito ni MJ Plano, pro-government, gold ni Duterte andyan na tatago. Na naginip din ako, may Shabu laboratory daw dyan. Naku po, patay. Oo. So, ingat-ingat lang. Oo. Pag yan na, ang pangit naman, kung in case lang naman, ang pangit naman na madiskubre ng kapulisan yung Shabu laboratory kung meron man. Tapos sasabihin yung planted. Ano pa kayang idadahilan nila, no? Pag mahulihan. Nako, siguro lahat ng nagtatanggol kay Kibuloy damay, makakasuhan. Tuloy natin. So, continue lang PNP sa paggawa ng para sa bansa, para sa bayan, tuloy nyo lang yan. No? Kasi para masugpo yung kasamaan ng bansa. Kasi andyan talaga yung tunay na kasamaan sa ilalim ng lupa na yan. Ramdam ko. Actually is illegal under the law, no? There will be a hearing in the TPO case, no? We will request the judge, no, in accordance with due process. He already issued a TPO.
Well, kung makakita nga daw ng mga baril dyan, mga droga, ay ang depensa ni Kibuloy noon pa man sa audio, okay? Tanim yan nila, tanim yan. Hindi sa akin yan, o di ba? Advance mag-isip si Kibuloy. Yun yung sinabi niya noon sa audio. Pero alam na ni Kibuloy na meron talaga dyan sa ilalim at alam ni Kibuloy na darating yung panahon, mapapasok yan ng kapulisan at madidiscover yung mga baho niya. And a clarificatory TPO, he required the other party to file their comment within 10 days. We are actually filing this Monday. The 10 days may be too much. No? Can we please have it shortened to 5 days so that they should answer on or before Tuesday? And we should have a hearing on or before Tuesday so that these matters can be clarified. No? And then we would like to respond to the comment of DOJ Undersecretary, who was that DOJ Undersecretary, who said a while ago, around 1 hour ago, Undersecretary Vasquez of the Department of Justice, who remarked that the condition being asked for pastor's surrender cannot be given since the Philippines has an... May comment dito eh. Bawal manigarilyo pero pwede manggahasa. Aba, sarap buhay. Alam mo kasi, pwede, ano kasi yan, pwede magkiyod-kiyod dun. Oo. Sabi pa nga ng mga pastoral niya, lalaban kami ng pekayan! Ipagtatanggol namin si pastor! Nung nabidyohan, nagkakagulo na yung mga miyembro ng Isiminay, ng KOGC, nagkakagulo na. Hinanap ko yung mga nakikipaglaban doon. Agoy, puro matatanda. Pero yung mga pastoral na nagsasabi, paglalaban daw ko nung si Kibuloy, wala ka pong makita doon na nakikipaglaban doon sa labas. Saan sila? Nasa opisina lang. Yan ba yung sinasabi nyo makikipaglaban kayo sa pastor nyo? Magaling lang kayo magsalita diyan sa inyong mga live na ipaglalaban nyo yung pastor nyo, pero nung nagkagulo na, nasan kayo? Hindi namin kayo makita Nagpapaganda kayo sa opisina nyo. Yung mga tagalimos nyong matatanda, ayun yung pinangharang nyo dun. Diba? Oo. Masarap ba? Kiyod-kiyod. Sila, gusto nila yan diba? Kiyod-kiyod daw sila Nandun po sila sa opisina nila. Nakaupo, nakamonitor, at nagla-live. Ipaglalaban namin yung pastor namin talaga. Pero wala na, nagkagulo na sa labas. Lumabas kasi kayo, doon yung ipaglaban, humarang kayo doon. Anong ginagawa nyo? Hanggang salita lang kayo. Kasi, inuuto nyo yung mga nanunood sa inyo. Napiling nyo naman, ipaglalaban nyo, pero wala naman talaga. Wag nyo nga kami lukuhin. Naku po. An extradition treaty with the U.S. and quote-unquote, no one in government can give that guarantee, strictly speaking, Yusek Vasquez said. Perhaps Yusek Vasquez may not have been able to read Section 48 of Republic Act 11479, which is actually an amendatory act of Republic Act 9372, which used to be Human Security Act. If you Nicky Guevara, shoutout read that Section 48, there is even a ban on extraordinary rendition. No? So we'd like to, perhaps he was not able to stumble upon that provision. It refers even to accused or convicted persons of terrorism. How much more here where my client is charged for lesser crime of anti-human trafficking, serious physical injuries, etc., etc. So it is within our humble view, I may be mistaken, I am just a human being, it is within the President's power to execute a written document that he will not extraordinarily render Pastor Apollo Sikibuloy to the United States of America. It is within his power because a citizen is entitled to the protection. Alam mo, yung presidente kasi natin, alam niya yung ginagawa niya. Diba? At hindi naman pwede na ang presidente natin uutos-utusan lang po ng kahit sino. Diba? Utos-utusan lang ni attorney, hindi naman pwede yun. Sila yung magbibigay ng kondisyon sa presidente, hindi naman pwede yun. Diba? Oo. Patunayan nyo lang kasi na wala talagang kasalanan yung kliyente mo. Umarap siya. Oo. May na-disgrasya siya sa Amerika. Harapin niya rin yung Amerika. Umarap siya dito sa Pilipinas. Umarap din siya sa Amerika. Bakit ba si Kibuloy takot na takot sa Amerika? Di ba son of God ka? Powerful ka, di ba?
Anyari? Yun lang, masasabi ko, Tibuloy, humarap ka na, huwag ka na magtago. Huwag ka nang magtago sa ilalim ng mga panty ng mga babae dyan. Kasi ang nagtatanggol sa'yo dyan, puro karamihan, mga babae. Huwag ka nang magtago sa panty ng mga babae. Maawa ka sa kanila. Ha? Yung iba walang kain, wala pang kain, maipagtanggol ka lang. Kaya Tibuloy, harapin mo. Son of God ka, diba? Lumabas ka, ipakita mong ikaw ang anak niyang Diyos. Harapin mo sila. Diba? Harapin mo yung Amerika. Ganun lang. Huwag kang matakot na papatayin ka kasi pagdating ng 3 araw, mabubuhay ka rin. Kasi nga, son of God ka. Mabubuhay ka rin. Oo. Yun yung totoo dyan, Kibuloy. Diba? Kasi nga, pinalitan mo na si Jesucristo, diba? Ikaw na yung pumalit, diba? O, edi mabubuhay ka. Diba? May mga pre, yun lang po muna yung ating live ngayon. At mamaya, may live po ulit tayo mamaya, ha? Okay? Hanapin ko lang yung topic natin na ginto. Na baka may nahukay na. Okay? May topic tayo mamaya patungkol sa ginto. Salamat po sa mga sumali sa ating live ngayon. At syempre, sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po sa mga silent viewers dyan, maraming salamat. Sa mga nagpakulay sa ating live ngayon, ay maraming salamat po. At syempre, sa mga dyan, sa mga individual dyan, mga nagko-comment sa atin, maraming salamat. At sa mga basher na nakita ko dito sa comment na ng baboy ko, ang sarap ng baboy. Diba? Ang sarap po talaga mambaboy pagkababoy-baboy ka. Yeah? Basta tayo, suportahan lang po natin yung mahal na Pangulo. Okay? Pagtanggol po natin, huwag nating hayaan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos sirain. Okay? Kasi ang ginagawa ng Pangulo ngayon para po sa bansa, para sa mga Pilipino. Okay? Pero yung mga sumisira sa ating mahal na Pangulo, yan po yung may mga sariling interest. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat.